Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy na lumalakas si Super Typhoon Inday at bahagyang bumilis ang galaw nito pasilangan Luzon at inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. May pagbabago sa lakas at magiging direksyon nito. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, easterlies ang malaking weather system na nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, inaasahan pa rin ang malakas na pagbuo ng mga ulap at mga localized rain showers sa ibang lugar. Samantala sa malayong silangan ng bansa, patuloy nating mahigpit na binabantayan ang napakalakas na Super Typhoon Bobby na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kahit na may kalayuan pa ang sentro ng bagyo, mahalagang tutukan ang galaw nito dahil sa lakas at laki ng sirkulasyon na taglay nito na pwedeng magpalala ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa at sa habagat o southwest monsoon na pinalalakas nito. So ngayong araw, ang sentro ng Super Typhoon Inday ay may layo na lamang na 1,750 km sa silangan ng Luzon. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 215 km per hour malapit sa sentro. May pagbugsong umaabot sa 250 km per hour at sa kasulukuyan ay patuloy na kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Ibig sabihin, malinaw na isa itong napakalakas na sistema habang nanatili pa sa malawak na karagatan ng Pasipiko, kaya mahalagang bantayan sa mga susunod na araw ang bawat galaw at anumang pagbabago sa lakas at direksyon nito, lalo na habang unti-unti itong papalapit sa ating teritoryo. Ngayon, unahin natin ang kasalukuyang forecast weather conditions para sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon. Ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, patuloy na pumapasok ang moisture sa mga lugar na nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, mas madali pa rin nabubuo ang mga ulap at thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Kadalasan hindi ito sabay-sabay o tuloy-tuloy na pag-ulan sa buong rehiyon, pero habang tumatagal ang araw at tumitindi ang init, maaaring mabilis na kumapal ang mga ulap na nagdudulot ng panandalian, ngunit malakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa Cagayan Valley, mas mahalagang bantayan ang mga lugar na direktang nakaharap sa silangang baybayin dahil ito ang unang naabot ng moisture na dala ng easterlies. Kahit isolated lang ang mga pag-ulan, kapag may nabuong aktibong thunderstorm cell, maaari itong magdulot ng malakas na buhos na ulan sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Bicol Region, mas ramdam ang impluensya ng easterlies dahil direktang nakaharap ang rehiyon sa karagatang Pasipiko, kaya asahan ng malalakas na thunderstorms sa ilang lugar habang may mga probinsya o lungsod na maaring makaranas naman ng matinding ulan kumpara sa mga karatig na lugar. Dahil dito, mahalagang maging alerto sa biglaang pagdilim ng kalangitan, pagkulog at pagkidlat. Ganito din ang sitwasyon sa Aurora at Quezon na parehong nasa silangang bahagi ng Luzon, kaya asahan ng pabugso-bugsong pag-ulan at thunderstorms sa iba't ibang oras sa maghapon. Sa mga lugar na ito, mataas ang banta ng flash floods at landslides, lalo na kung magkakaroon ng matitinding thunderstorm, lalo na sa mga mababang lugar malapit sa mga ilog at sapa at sa mga bulubunduking bahagi. Kaya malagang manatiling mapagmatsyag sa anumang bigla ang pagbabago ng panahon. Samantala, para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Ibig sabihin ng mga pag-ulan sa mga lugar na ito ay pangunahing mabubuo dahil sa matinding init ng panahon at mataas na humidity. Kaya may oras na maaliwalas sa umaga, pero pagsapit ng hapon o gabi, mabilis na nabubuo ang mga ulap na magdadala ng biglaang malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang lokalidad. Bagamat hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng ulan, ang mga thunderstorm na mabubuo ay maaari pa ring magdala ng malakas na buhos ng ulan sa loob ng maikling oras na posibleng magdulot ng mga biglaang pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi. Pagdating naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, para sa eastern section ng Southern Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa east to northeast. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.5 meters.
At sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na nagmumula sa east to southeast at ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan naman ng 0.6 hanggang 1.8 meters. Tandaan kahit hindi pa gaano malala ang sitwasyon sa dagat, hindi pa rin isinasatabi ang posibilidad ng panandaliang pagtaas ng alon kapag may nabubuong thunderstorm sa paligid. Samantala sa Visayas at eastern section ng Mindanao, inaasahan naman ang light to moderate winds mula sa northeast to northwest. Ang coastal water condition dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 meters. At para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, light to moderate winds din ang mararanasan na magmumula naman sa southwest to northwest. Ang sea condition dito ay slight to moderate na may taas ng alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, pinapayuhan pa rin ang maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat at mahalagang bantayan kapag may makakapal na ulap na posibleng tamaan ng mga lugar na malalakas na gusty winds at thunderstorm na maaring magpabago ng kondisyon ng dagat sa maikling oras na konektado sa malawak na sirkulasyon ng sistema. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone update na inilabas ng mga weather models. Batay sa pinakabagong datos, ang Super Typhoon Bavi o Bagyong Inday ay patuloy pang lumalakas habang nanatili sa malayong silangan ng Pilipinas. Sa ngayon, isa na itong napakalakas na tropical cyclone at sa kasulukuyan ay wala pang senyalis ng paghina habang tinatak nito ang kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Bagamat medyo malayo pa ito sa silangan ng Luzon, inaasahan ng mga forecast model na magpapatuloy pa ang intensification nito habang dahan-dahan itong kumikilos pakanluran. Sa kasulukuyang projection, inaasang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga o hapon. Ang pinakamalagang punto rito ay habang binabagtas nito ang malawak na karagatan ng Pasipiko, nanatiling pabor ang kondisyon ng kapaligiran para lalo pa itong lumakas. Sa ngayon, hindi pa ito nagpapakita ng senyales ng paghina at patuloy na may potensyal na manatili bilang isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Sa kasalukuyang forecast track, mas nakikita pa rin na lalapit ang sentro ng bagyo sa extreme northern Luzon, ngunit sa ngayon ay hindi pa inaasang magkakaroon ng direktang landfall sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi pa ito ang final track dahil malayo pa ang bagyo. Mayroon pa sapat na panahon para magbago ang direksyon at bilis ng pagkilos nito. Sa tropical cyclone forecasting, kahit na maliit na pagbabago sa steering winds o atmospheric pattern sa paligid ng bagyo, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa magiging direksyon nito sa mga susunod na araw. Tandaan, isa sa pinakamalagang dapat bantayan ay ang laki at lawak ng sirkulasyon ni Super Typhoon Inday. Dahil sa napakalawak nitong wind field, inaasahan na palalakasin nito ang southwest monsoon o habagat pagsapit ng susunod na linggo. Ibig sabihin, kahit hindi direktang tumama ang sentro ng bagyo sa Pilipinas, maaari pa rin itong magkaroon ng malaking epekto sa ating panahon. Kapag ang isang napakalakas at napakalawak na bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan o hilagang silangan ng bansa, nagagawa nitong higupin ng mas maraming moisture at baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Kaya magiging resulta nito ay isang mas aktibong habagat na maaaring magdala ng mas malawak, mas madalas at mas tuloy-tuloy na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya sa sitwasyon ni Super Typhoon Inday, hindi lamang ang mismong tataking landas ng bagyo ang dapat natin bantayan, mas mahalagang tutukan ang magiging impluwensya nito sa habagat at ang mga posibleng pagtama na maaari nitong idulot sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy namin babantayan ang bawat pagbabago sa galaw, lakas at forecast track ng bagyong ito. Kaya manatili nakatutok dito sa ating channel para sa mga susunod na tropical cyclone at weather updates natin at huwag kalimutang mag-ingat.